Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa man walah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay narapat lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga tagapakinig, payo na kung saan payo una sa aking sarili bago kayo ng mga kapatid ko sa pananampalatayang Islam at ganoon din sa mga kaibigan ko na hindi pa mga Muslim. Um, ang payo na ito mga kapatid ay patungkol sa kailan tayo magsisimula sa pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Maraming mga lumalapit nagtatanong sa akin kung kailan daw magsisimula ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. Mayroon naman yung iba na ipinipilit nila yung mga gusto nila. Subhanallah. Na hindi maganda. Kayong mga kapatid ko na kung saan kulang na kulang ang kanilang kaalaman sa mga ganitong sitwasyon sa pagsisimula ng buwan ng Ramadan ay please lang po, huwag po tayong magbibitiw ng isang salita na kung saan magiging dahilan ito upang ikaw ay maka-create, ikaw ay makagawa ng isang fitna na magiging fitna ito, magiging magulo ito, or magka-create ng gulo sa between the Muslims. So, huwag po. Tayo ay nagmamahalan at kailangan tayo ay magkakaisa. Lahat ng mga bagay may mga lugar ito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, anzilu manazilahum. Lagay nyo sila sa kanilang tamang kinalalagyan. Kung saan tayo bagay na kung saan lugar ay doon ka. Kung hindi ka naman engineer, huwag kang magpaka-engineer. Kung hindi ka naman doktor, huwag kang magpaka-doktor. Kung hindi ka namang technician, huwag kang magpaka-technician. Kung hindi ka namang ustad, huwag kang magpaka-ustad. Kung hindi ka namang alim, huwag kang magpa-alim. Kung hindi ka naman from monks o ulama, huwag mong magsabi sa mga bagay na kung saan wala kang alam doon. Kahit na may alam tayo, pero hindi tayo ang nasa posisyon na yun. Ang alipin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ito ay mensahe lang naman una sa aking sarili bago kayo. Patungkol sa buwan ng Ramadan, kailan tayo magsisimula. So, bago natin masabi kung kailan magsisimula ang buwan ng Ramadan, ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, ay kinakailangan ay malaman muna natin, we should educate ourselves na paano mo malalaman, how are you going to identify kung ano yung buwan ng Islamic calendar or at ang ilang araw ba ang buwan sa Islamic calendar? Magkaiba po yan. Magkaiba yung sa atin na sa non-Islamic calendar na January, February, Gregorian calendar. May January, February, March. January may makikita kang 29 days, meron 30 days, may 31 days. Di ba? Meron yung mga buwan na yon. Sa Islam ay dalawa lang. It's either 29 days o di kaya 30 days. 29 days o di kaya 30 days. So, kailan may nakasaad ba? May nakasulat ba? Hindi. Kasi nakabase tayo sa Islamic calendar sa pag-ru'ya, pagtingin sa kalendar, pagtingin sa hilal, sa buwan, sa new moon. So, kailan nagsisimula ang bagong buwan? Halimbawa, buwan ng Sha'ban ngayon.
Buwan ng Shaaban ngayon, ika, ano ngayon, bukas, ngayon ay ika 28. So, ika 29 bukas. So, ika 29 bukas, ang buwan ng, lindol. May lindol ah. May lindol. Wait lang. Di nyo naramdaman? May lindol. Oh. Damdaman ko. Lumindol. Yanap ngayon din. Subhanallah. Lumindol mga kapatid. 9:37 ngayon. Subhanallah. Subhanallah. Okay. Let us continue our topic. So, bukas ay ika 29 ng Sha'ban. Tuesday. So, tomorrow, the ulama, some Muslims will go to other place, sa karagatan o sa lugar na kung saan makikita nila ang new moon. So, yung tinatawag na Ru'yatul Hilal. So, kailangan may tindihan natin kailan mag-start. Kapag nakita ang buwan, halimbawa bukas, ng 29 ng Sha'ban, pagsapit ng Salatul Maghrib, at pagkatapos ng Salatul Maghrib, mga ilang minuto, titignan sa paglubog ng araw, mga ilang minuto, susunod yan yung new moon, yung bagong buwan. At yung bagong buwan na yon, walang sinang na napakanipis sapagkat ang buwan na ito ay nagpagitna sa araw at saka sa mundo. Kaya pa-curve siya, pag ganyan, yung buwan. May kita mo doon. Kaya gumagamit sila ng mga iba't ibang mga technology na sa ganun ay makita ng maayos yung buwan na yun. So, pag nakita ang buwan, ay ibig sabihin doon na nagsimula ang araw ng bagong buwan. Halimbawa, bukas, kung makita ang buwan, pagsapit o pagkatapos ng paglubog ng araw, pagkatapos doon, at kapag nakita, ibig sabihin, yun na yung araw na magsisimula ang day 1 ng buwan ng Ramadan. So, mag-aayuno. Ganon din sa ibang buwan. Sa Muharram, sa Shawwal, sa Sha'ban, sa Ramadan. Sa lahat ng buwan na yon, ay sa ika-29, pag nakita yung buwan, ay doon na magsisimula yung bagong buwan. Kapag hindi naman nakita, ay ikaw kompleto na lang. Halimbawa, bukas, kung nag-Ru'yatul Hilal sila, nag-moon sighting sila, at hindi nakita ang buwan, ibig sabihin, magiging 30 days ang Sha'ban. Magiging 30 days ang Sha'ban. So, maliwanag na sana naintindihan niyo yung buwan ng Islamic calendar. It's either 29 or 30 days. Depende yan sa pag-moon sighting. Okay. So, ngayon, ano yung sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung kailan magsisimula? Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aytumul hilal fasumu." Kapag nakita niyo ang buwan, mag-ayuno kayo. Wa idza ra'aytumuhu, at kapag nakita niyo ulit yung buwan na yon, fa'aftiru. Fa in ghumma 'alaykum, kapag nakita niyo yung buwan ay ibig sabihin pagkatapos ng pag-ayuno,
sa Ramadan sa ika-29, pag nakita niyo ulit, nag-moon sighting, fa'aftiru, magpigil na kayo ng mag-stop na kayo sa pag-aayon sa buwan ng Ramadan. Fa in ghumma alaykum, at kapag ito naman ay hindi nakita, pasumu 30 yawman, kayo ay kumpletuhin nyo ang pag-aayuno ng ika-30 days sa buwan ng Ramadan. Isang hadith pa na sinabi ng Prophet Muhammad sallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubbiya alaykum fa akmilu iddata Sha'ban. Ibang hadith na yun, Sha'ban na 30. Fa akmilu iddata Sha'ban 30. Sabi ng Propeta sallam sa isang hadith na yon, kayo ay mag-ayuno kapag nakita niyo ang buwan, at kayo ay mag-stop, mag-ayuno kapag nakita niyo ang buwan. Fanugubbiya alaykum, kapag hindi niyo nakita, ito na yun sa Sha'ban, kapag hindi niyo nakita, ay kumpletuhin ang 30 days ng Sha'ban. Kung bukas ay nag-ru'yatul hilal, nag-moon sighting ang mga ulama, at hindi nakita ang buwan, ay kukumpletuhin ang 30 days na buwan ng Sha'ban. Buwan ng Sha'ban. Kaya magsisimula ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan sa araw ng Thursday kung sakaling hindi makita ang buwan bukas pagkaraan ng paglubog ng araw. So maliwanag. Ibig sabihin, hantayin natin kung ano ang sasabihin ng mga ulama, ano ang sasabihin ng BARM, ano ang sasabihin ng ulama sektor, Darul Iftah. Hantayin natin ang mga yan. So sa bukas ng gabi, 7 or 8 p.m. ay malalaman natin kung kailan magsisimula ang pag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Kaya huwag nating pangunahan ang ating mga ulama. They are the right position to say to the Muslims kung kailan tayo magsisimula mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Yung mga nag-moon setting, of course. At syempre, kahit hindi naman ako ulama, at basta siya ay Muslim na matatag, mapagkakatiwala ng kaning pananampalataya sa salita at sa gawa, ay insya Allah ay paniniwalaan siya. Ngayon, may dalawang bagay na usapin dyan. Paano kung, unang katanungan, paano kung nakita ang buwan sa Saudi at hindi nakita sa Pilipinas? Pangalawa, susunod ba tayo sa astronomical calculation? Yung kalendaryo. So, ang unang usapin na yun, ang unang katanungan na kung saan tayo susunod? Susunod ba tayo kung kahit saan makita ang buwan? So, yung unang katanungan na yun ay may dalawang tanong din, pagpapaliwanag. Una, kapag nakita ang una doon, ay ipinahihintulot na magsimula ng mag-ayuno sa buwan ng Ramadan. Kung halimbawa makita sa Egypt, makita sa Saudi, makita sa Jordan, makita sa Islamic country, mag-aayuno, magsisimula ang buwan ng pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At yan ang pinapanigan ng jumhur ni Imam Madhab al-Maliki, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Hanbali. So, tatlong imam, apat imam, di ba? So, yung tatlong imam na yun ang pinanindigan nila. Kahit saan makita ang buwan, ay magsisimula na ang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan. At yan din ang pinanindigan ni Sheikh Ibn Baz, na kahit saan makita ang buwan ay magsisimula ang buwan ng Ramadan. Pangalawang usapin dyan,
Ah, kasi yung tatlong apat na imam, tatlo lang. Yung pangalawang usapin diyan, pag nakita pag nakita lang ang buwan sa lugar na yon, yung kung yung isa lang ang nilulubugan nila ng araw. Halimbawa itong sa Pilipinas, Malaysia, yan isa lang yung nilulubugan ng araw. Lumulubog yung araw. Kaya kung saan makita dito, Pilipinas, sa Malaysia ay kakaroon ng uh, magsisimula ang pag sa buwan ng Ramadan. At ibig sabihin, pag nakita sa Saudi, nakita sa Egypt, sa ibang lugar, ay hindi mag-aayuno dito. Yun yung pangalawang paninindigan. At yun ang paninindigan ni Imam Ash-Shafi'i. Imam Ash-Shafi'i. At yan din ang pinanindigan ni Sheikh Ibn Uthaymin at saka si Ibn Taymiyyah. Yan din ang pinanindigan nila. At yan din ang pinanindigan ng BARM, Darul Ifta, NCMF, National Commission on Muslim Filipinos, and Sektor Okalama. Yan din ang pinanindigan nila. So, tayo ngayon sa Pilipinas. So, kung saan pinanindigan ng ating mga ulama, ay doon tayo para nang sa ganun ay mayroong pagkakaisa. O pwede naman po na tayo ay sumabay sa kung sa madhab ng jumhur na yun na si Imam Malik, Imam Hanbali, Imam Hanafi. Po pwede naman po, pero huwag mong ihayag. Isekreto mo na lang. Huwag mong ihayag na hindi ka sinasabi mo sa mga iba't ibang Muslim, magsimula na tayo kasi nagsimula na sila dun eh. Ganito, ganyan. Huwag mong gawin yung kapatid. Alam mo kung bakit? Dahil magka-create ka ng fitna. Kakaroon ng gulo between Muslims. So, mas maganda na ito ay iwasan mo. At ang recommended naman, bilang isang Pilipino, ay sumunod tayo sa ating mga ulama. Ating mga ulama sa BARM, sa Darul Ifta, sa NCMF. At yan ay nagkakaisa ang mga yan. Alhamdulillah. Nagkakaisa ang mga yan. Alhamdulillah. Kaya, yun yung pagsisimulan ng Ramadan ang pag-ayunin natin. Sa naman, pangalawang katanungan sa astronomical calculation ay sabi ng mga ulama, karamihan sa mga ulama ay hindi sila sumasang-ayon nito. Hindi sila sumasang-ayon nito. Yun ang pinaka-summary. Hindi sila sumasang-ayon. So, yun pa rin mainam na ating hantayin ang i'alad o ang announcement ng mga ulama, ang BARM, sa bukas ng gabi. Bukas ng gabi. 7 or 8 yan usually binabalitan na nila yan. So, maraming mga bagay na kung saan maaring iniisip natin na bakit nagkaiba ang pananaw ng mga imam, ang mga ulama. Mga kapatid, itong mga ulama na ito ay nagkaiba sila ng pagkaintindi sa hadith ng Prophet sallam na sumu li ru'yatihi. Kayo ay magayuno kapag nakita niyo ang buwan. So, yung iba, ang tulad ni Imam yung Jumhur, Imam Malik, Hanafi, Hanbali, Sheikh bin Baz, ay yun ang pinanindigan nila dahil ang pagtafsir nila doon sa hadith ng Prophet sallam, ang pagpapakahulugan nila doon based on their understanding is yun ay para sa ummah, sa lahat ng ummah, na kapag nakita ang buwan ay mag-ayuno lahat ng ummah ng Propeta Muhammad sallam. Yung pangalawang naman, paninindigan ay depende sa lugar. Kahit saan dyan, pero mas mainam sumunod tayo sa ating mga ulama. At huwag tayong magka-create ng fitna, insyaAllah. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, actually marami pang sana mga hadith, insyaAllah ay mag-aral na lang tayo. From the ulama, asatids, etc. and so on. So, insyaAllah sana ay naintindihan yan
kung may nasabi man ako na hindi maganda, hindi sang-ayon sa inyo, or mali ang nasabi ko, ito ay galing sa akin bilang isang tao, kaya kay Satanas. At kung may nakuha naman kayong maganda, mabuti, ito ay galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang dito lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.